To the point. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan Lakbay Katoliko. Muli nababalik tayo lingkod Brad Eugene Campo, Defensor Katoliko. At mayroon tayong pag-uusapan ngayon sa gabing ito. Itong issue ng mga ibang sikta. At sabi nila, faith alone. Receive Jesus as a personal savior. Gano katotoo ito? Tama ba kaya itong sinasabing receive Jesus as a personal savior? Or talagang yung mga faith alone lang, wala na daw yung good works, faith alone lang. At saka pag-uusapan din natin itong Seventh-day Adventist na nag-comment sa atin. At sinabi niya, lahat ng mga Seventh-day Adventist sinless. Ibig sabihin pag sinless, wala itong mga kasalanan lahat ng mga Seventh-day Adventist. Straight to the point. Gaano kaya katotoo ito? Ano ang kanilang batayan ito? Manalangin muna tayo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point. Okay. Magandang gabi sa ating lahat. At sa mga nanonood sa ating programa, magandang gabi. Impas taana ilang alon-alon deception ni Satanas. Ito, deception ito. Good evening kaya Brother Kevin Calvo Purio. Magandang gabi po sa inyo, Brad, no? Lalong-lalo na sa taga Cebu, yung mga taga Cebu, magandang gabi. At sa lahat ng nanonood natin sa punto por punto, sa ating programa Lakbay Katoliko, magandang gabi sa inyo lahat. Kaya Reverend Father Darwin Gitgano, sa lahat ng mga nag-view sa atin ngayon, ay Cassandra Yung, magandang gabi po. Mayroong ito sa Badista, sabi pa ni Ronald Manos Montalba, Happy Sabbath. Hoy! Straight to the point. Hindi Sabbath ang ngayon, Sabbath ang mga audio, pero para sa Kristiyano, hindi po ito Sabado. Sabado, araw po ng sahuran yun. Straight to the point. Yung Sabado, araw ng sahuran, hindi Sabbath yun. Dapat alam na mga kwanto, no? Yung mga 7 Anyway, dito na muna tayo sa ating issue. Now, kadalasan po kasi sa mga tawag nito, yung baptist, born again, sandali lang, meron pa akong kuha na, nag-live ako. Unya na, bro. Unya na lang. Unya na lang, nag-live. Nag-live. Nag-live pa ta. Sige. Okay, so lahat ng araw binalaan ng Diyos po. Sino ba yung bro? Good evening. God bless. Glory to God. Watching from Kuwait City. Diyan sa Maya, taga Kuwait, magandang gabi. Diyan sa Maya, sa Canada, magandang gabi. Mamaya na lang yung araw na Sabat mo kasi nakakasawa na yan. Ilang beses na tayo nag-topic about Sabat. Dito tayo sa sa sabi ng Baptist, born again, at saka yung mga in short, yung mga sikta ng tao. Sinabi nila na bawal na yung mga good works ninyo. Receive Jesus as a personal savior. Ayos na. Faith alone, okay na. Question,
Saan ba nagsimula itong faith alone? Straight to the point. Kay Martin Luther yan. Yung ama ng protestante, ha? Ayan o, meron na to world history. Sulat po ito ni Gregorio F. Zaide at saka kay Sonia M. Zaide. So babasahin natin to si Mary Jean Tumang. Yung mga Tagalog natin ha, na hindi nagkakaunawa ng Bisaya, tsansan nyo na to dahil sa gabing ito, ginagawa ko talaga ito para sa mga Bisayan. Sa mga Tagalog na hindi nagkakaintindi ng Bisayan. Kada gabi po tayo, wala tayong exact na tawag nito oras, basta gabi, Pag maaga lang, alas 7 tayo magsimula. Pag mayroon akong ginagawa, halimbawa, ito, katatapos ko lang kumain, siyempre, alas 7:30, magsimula na tayo. Pero pag busy talaga, 8 p.m., magsimula tayo 8 p.m. Ganyan lang, mag-abang lang kayo, sa pag umaga naman, bukas, kuhan tayo. Tawag nito, Bisayan tayo dahil mayroon namang mga kapatid natin na hindi nagkakaunawa ng mga Tagalog. Mahirapan sila mag-intindi ng Tagalog, kaya mayroon tayong Bisayan section. So ito, saan ba nagsimula itong faith alone? Bukas siguro mag-tackle tayo. Meron sana ako schedule ngayon, di ba? Ito si Bulawan, di man lang kumasa. Sa susunod na lang, wala namang si Bulawan, wala namang feedback sa akin, saka si Balasabas, busy naman yun. Na, kwan. So, kanino ba, saan ang galing itong faith alone? Receive Jesus as a personal Savior, ayos na. Saan kaya galing ang mga yang pananampalataya, yang mga paniniwala? Sa mga siktang tatag ng tao. O, kaya nga, sino ba yung the father of Protestantism revolt? Alam ko sa straight to the point ka. Yes. Kaya nga straight to the point yung background natin. Pero yung titulo ng programa natin ay Lakbay Katoliko. Sa mga ganitong usapin, ibinsan lang ako nag-upload naman. Pero salamat kada araw, biro naman nag-subscribe. Mga 100 plus na lang yung kulang para mag-1,000 na tayo sa YouTube natin. 3 taon na yung YouTube natin. Ngayon ko palang inaano. So wala pang, hindi pa umaabot na 1 buwan. Yung 50 subscriber ko, maabot na siya ng malapit na road to monetization tayo. So, huwag magkalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Lakbay Katoliko TV. Meron naman tayong ina-upload doon, minsan Bisaya, minsan Tagalog. Kasi ito yung mga live natin, i-transfer ko ito sa YouTube. Mag-edit ako dito, yung may logo na lang siguro, na Lakbay Katoliko. Yan na, yung mga simpleng edit lang. Hindi na tayo kagaya nung dati na may mga logo pang marami. Simpleng edit lang. Para meron lang tayong makontento sa ating YouTube channel. Marami naman palang nagsubaybay. At siyempre, nag-views yun yung may pinakamahaba na views. Tuki ata yun. Kasi maliit pa yung subscriber natin. Tsaka hindi naman tayo sikat na vlogger na umabot na sila ng 100,000, 28,000, yung mga ganun mga 1,000 tayo, nasisimula pa lang tayo. Kaya nga hindi ko sinimulan kaagad yung YouTube channel ko sa 3 taon ko ginawa yon. Since 2019 pa yon. Dahil yung cellphone natin, walang masyadong internal storage. Kaya nga, palagi Tagalog sana. Walang problema. Tagalog tayo palagi paggabi. So, pag ganito mga usapin kasi Tagalog, doon ko i-upload doon sa YouTube channel. Minsan lang ako nag-upload ng Bisaya. May mga Bisaya naman, yung mga old videos ko, kinukontent ko na lang doon kasi para magkalaman na yung YouTube channel natin. Sa 3 taong ko ginawa yung YouTube channel natin, doon na-intriga akong gumawa kasi hindi ma-upload sa YouTube, sa Facebook ko yung mga videos na debate namin, sa phone ko lang. So ayan, ginawan ko siya ng sliding, putol-putol pa ngayon. This is Dan Maasin. Hindi na kumpleto yung kuan kasi yung limited lang yung storage ko. Ilang MB na yan. Siguro mga 38 MB lang na titira. So, pag hindi kasi sa MB, pag edit naman ako, delete yung isa, then saka na yun. Kaya nga, nung meron na tayong cellphone na medyo matastas yung storage niya, saka na ako nakapag-upload doon. At salamat sa mga subscriber natin kahapon. Meron tayong 701. Kaninang umaga, nagiging 850 na. Ngayon, naging 800. Ilan ba yung subscriber ko dito? Tingnan ko muna. Huwag kalimutang mag-subscribe na. I-click na rin yung notification bell para updated na rin kayo sa lahat ng mga videos na ginagawa ko doon at ina-upload ko. Mapabisaya,
mapatagalog. Pero minsan Tagalog eh. Bagakon man ka nga magtutudlo. Jesus. Ikaw lang yung sinungaling. Magano ka? Magtawag nito. Yung comment mo kasi. Kung Tagalog ka. Kung kaya mo magtagalog. Meron tayong 900 subscriber. Kanina 850 ba yun? Nakahapon. 700. Ngayon meron tayong 900. Ang bilis na. Kasi lagpas na po tayo yung hinihingi na 1 year na 4,000 watts hours. Sumubra na tayo. Meron tayong 5,000. Sa isang buwan lang. Imbis na isang taon ang hinihingi. Isang buwan. So, ito. Pag dumadami na yung mga subscriber natin, pag 1,000, mamonetize na tayo ka mag-alala. Dahil yung mga kita sa YouTube natin, bibigay na lang natin yung sa mga mahirap. Wala naman tayong interest na magkapira tayo dito para sa pansarili lamang, So, dito tayo magbasa kung saan tawag nito, saan ang galing itong pananampalataya na faith alone. Receive Jesus as a personal savior, iayos na. Ayan, basahin ko muna itong history book kasi si Martin Luther po, hindi na yan na-record sa Biblia. Wala namang pangalang Martin Luther. Kasi si Martin Luther po, kaya tiniwalag siya ng simbahan katolika dahil siya mismo, imbis na i-reform daw niya yung simbahan, siya yung na-reform. Siya yung na-reform. Straight to the point. Alam ba ninyo kung bakit? Yung mga protestante ngayon, marami na sila. Libong-libo na yung mga protestante. Minsan nga, mayroon pang hindi na-rehistro. Yung mga baguhan pa lang, yung nagsisimula pa lang kanina, nagsimula kahapon, o sa linggo, isang taon. Straight to the point. So, magbasa tayo, Yan, Father of Protestant Revolt, Martin Luther. The man who led the Protestant Revolt and changed the image of Christendom was Martin Luther, 1483 to 1546. Sino ba ito si Martin Luther? Ito, basahin ko. German, Augustinian monk. Di po basta-basta itong si Luther, Gapo, nag-preach man siguro ka para magkapira. Hindi ako kagaya. Lilinawin ko lang ito, Bago na ako nag-explain sa'yo, hindi ka nakikinig, Itong, di ba yung Facebook ko monetize na yon? Wala pa akong kita, magtatatlong buwan na dahil hino-hold yung mga dollars na na-income ko, umabot ng $22 lang. Wala na akong pakialam, kung ma-hold nila yun, wala akong pakialam. Importante na kapag preach tayo through social media. Dahil po, may mga kapatid natin na gustong-gusto talaga ng mga apologetic. Yung mga maunawaan nila, maliwanagan sila sa pananampalatayang Katoliko. Wala akong pakialam. Kung hindi nila ibibigay sa mga Facebook yun, kay Mita, wala akong pakialam. Sa YouTube channel natin, meron nag-subscribe, 900 na nakikita ko. Wala akong pakialam kung mamonetize ako dito o hindi. Basta tayo importante, may na-content tayo kasi may mga followers tayong hindi nag-follow sa Facebook, nakapollow dun sa YouTube natin. Wala na akong pakialam. Dahil hindi pira ang habol ko dito. Hindi kagaya sa inyo na kung ano-ano na lang yung kinukontent niyo. Alam ba ninyo, pinapasok ninyo yung mga Katoliko na maraming subscriber. Yung mga maraming followers. Doon kayo pumapasok sa live, nagko-comment kayo. Anong dahilan? Para mapansin kayo sa mga followers na mga, halimbawa, ito, meron na akong ilang followers ko dito. Tingnan ko muna itong magkano yung followers ko dito sa Facebook. I think, di ko alam, 36k followers na ako. So, kaya hindi, ultimo si Mita, hindi kayo gusto. Dahil puro pamersonal kayo dito sa comment section, ay salamat naman. Dahil kwintada din yan ni Mita sa Facebook. At pangalawa, kaya hindi nagkakagusto sa inyo si Mita dahil unang-una, trust talk yung mga alam ninyo. Trust talk yung mga alam ninyo. Trust talk. Kung gusto nyo mamonetize sa Facebook, huwag kayo mag-trust talk. Kaya nga siguro yung mga profile recommendation ninyo, hindi pasado. So, di man na madala sa langit ang monetize ni Mugapo. Sino bang nagsabi sa iyo na madadala ko ito sa langit? Pati nga yung Facebook ko, di nga madadala sa langit yan. Pati yung mga account natin, wala. Pag mamamatay tayo, isi-serve na lang natin ito, ilalagay natin to sa indulihin. Siya yung bang, yung mga, kung ano yung naaabot mo sa mundong ito. Kayo, mga siktang piki, normal, wala kayong mapapala nun. Huwag kayong
sakop na sa mga siktan, tatag lang ng kano. Straight to the point. Ito, magbasa tayo ulit. Hindi pala basta-basta ito si Martin Luther, ano? Isang bunghi. German monk. The son of four minor Luthers was born in Elizabeth, Germany on November 10, 1483. Despite his family meager income, he was given a good education at University of Erfurt. He became an Augustinian monk and later a professor of theology at the University of Wittenberg. So, hindi basta-basta ito si Martin Luther, nagiging professor. Theology, Ano yung karugtong? Ito. Between 1514 and 1518, he was spiritually troubled about salvation. Ayan na. So, yan yung mahirap kapag basa ka lang ng basa ng Biblia, wala ka namang kuhan. Yung kahit dasal man lang ng Holy Spirit para mag-guide ka sa Holy Spirit, ito nangyari kay Martin Luther. Nag-trouble about sa salvation. Kasi kapag demonyo yung pumasok sa utak mo, talagang itro-troubled ka talaga sa demonyo. At wala kang Holy Spirit nun. Ang mayroon sa'yo, bad spirit. Kaya nga laging natutrouble yung mga isipan nyo. Walang Holy Spirit na magbigay sa'yo ng trouble in terms of faith. Pinasigla tayo ng Holy Spirit, in Visayan term, gidasig. Yung encourage. The Holy Spirit encourage us, give us inspiration, give us life. Ayan he began to doubt the church teaching. So nagsimula na siyang nagdadalawang isip doon sa magdadalawang isip doon sa turo na simbahang Katolika. Siyempre, pag demonyo yung nasa isip mo, inormal. Ikaw po magdadalawang isip na. Ay gusto ng demonyo mahiwalay ka kay Kristo at sa kanyang simbahan. At hindi pala basta-basta itong kinuha at tinakit ng demonyo, pare mismo. Siguro, nasa isip ng demonyo, madadala itong mga taong ito. Pare na nga, umalis sa simbahan. See? Ganyan. Minsan kasi yung mga demonyo, gumagamit yan sila ng mga nasa loob ng simbahan para akitin itong mga tao sa labas. Kaya mayroong mga tao na imbis na solid yung pananampalataya, nagiging ginaw yung nila, no? Yung pananampalataya nila. Talagang ito, magbasa tayo sa Biblia na muna. Itong Tagalog, hindi naman tayo, Tagalog tayo ngayon, ha? Magbasa tayo. St. Matthew chapter 24, verse 13. Basahin natin muna itong itong sinabi ni Kristo. St. Matthew chapter 24, verse 11. Marami ang nagpapanggap na propita at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Manlalamig, kaya nga minsan, ano bang nangyari sa father namin? Ano bang nangyari ni father? Bakit si father ganun? Bakit ganyan? Nanlalamig ka ng unti, at doon, paisipan mo na lang, doon na lang ako kay pastor. Mabait naman si pastor. Mabait nga. Hinauli naman. Straight to the point. Nireklamo naman kay Tolpo. Kaya, nireklamo ni Tolpo ito si pastor. So anyway, ayan tuloy natin yung basa. Yan. Between 15, ulit natin and 1514 and 1518, he was spiritually troubled about salvation. He began to doubt the church teaching. One day, he read the Bible teaching on salvation. Nagbasa lang siya ng Biblia. So, delikado pala na magbasa ka ng Biblia, sarili mo lang pag-uunawa. Yung self-interpretation, ika nga. Ito babanatan natin ito si Luther. For in it, in Christ, is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Romans chapter 1 verse 17. This revealed to him that man is saved by accepting and trusting Jesus alone and not by the church sacrament or
doing good works. Aba, itong nangyari kay Martin Luther, nagbasa ng sariling Biblia, inunawa lang sarili ang Biblia, sabi niya, ito pala, accept Jesus as a personal Savior. Hindi na kailangan yung mga mabubuting gawa. Ayos na ito. Hindi na kailangan yung mga sakramento. Ayos na ito. Alam ba nyo, yung mga protestante, ang tanggap lang nila sa ating sakramento, yung kasal at saka yung binyag. The rest nun, wala na. So, nangyari yan kay Martin Luther. The rest nun, wala na. Ngayon, ang tanong, tama ba na faith alone? Mali. Kung tignan natin yung eksena ng mga protestante ngayon, nasabi nila, receive Jesus as a personal Savior. Wala na yung mga good works. Hindi na yung kailangan yung mga mabubuting gawa. Ang sige, granting without admitting for the sake of the argument, tatanggapin natin itong i-grant natin na without accepting, no? Na talagang yung hindi na kailangan yung mabubuting gawa. Bakit tayo bibinyagan pa doon sa ilog? Bakit tayo bibinyagan pa doon sa ilog? Di ba good works yan? Yung bautismo? Yung binyag? Bakit pa tayo pilitin nilang magbasa ng Biblia? Di ba good works din yan? So, pag ako yung magiging kunin ni pastor siya, halika dito, Brad. Sige, wag mo akong bautismohan, ha? Sabi ni pastor, di mari, good works yan. Gawa yan, di ba? Now, ano ang tawag nito? Mangyari sa pananampalataya mo kung walang mabubuting gawa. Ito yung banggit niya, ni San Pablo. Magbasa tayo ng Biblia. Itong ginamit natin is magandang balita, Biblia. San Pablo, yung si St. James. Tignan natin itong sinabi ni St. James. Ayan 17. 2:17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Hindi maaring mananampalataya ka lang, ayos na. Patay po ang iyong pananampalataya kung hindi kakibat ito ang mabubuting gawa. That is why, kung titignan natin yung mga protestante, patay ang kanilang pananampalataya hanggang ngayon. Wala ka nakagraduate og theology, Loy. Hindi naman basihan na ikaw ay hindi nakagraduar ng theology. Paano naman kasi yung theology nyo? Kayo-kayo lang nakakaunawa. Kumpara nyo sa theology ng mga pari namin. Hindi kayo nakakatiking. Kahit isang kusing, hindi yan Yung theology nyo, kayo-kayo lang eh. Wala. I don't know kung anong klaseng theology kayo. Hindi nyo nga alam siguro kung ano yung theology. Banggit na banggit pa kayo ng theology. Bakit? Pag walang theology, bawal ba? Kayo nga, nag-aral daw kayo ng theology. Minsan, mali naman pag-unawa nyo sa Biblia. Hindi yan theology. Tontology na yan. Straight to the point. Tonto. Yung ganun. Tontology na yan. Sa Greek o Hebrew, bro, di na basahon sa pari ninyo. Uy, yung mga pari namin, mayroon namang mga pari namin na alam ang salitang Grego, Hebrew. Nag-aaral yan sila. Kasi hindi mo ko maluloko, ha. Dahil ako, dumadaan ako sa seminaryo. Hindi mo ko maluloko talaga. Dumadaan talaga ako sa seminaryo. Kaso nga lang, hindi pa ako nakaabot sa theology na proper course talaga. Kasi yun sa amin, philosophy pa. Yun sa akin, pretio pa lang. So, nag-undergo na ako ng subject Latin. Yung lang, hindi ko naunawaan masyado yung Latin. Hindi na natin pag-usapan yan. Dahil huwag mo kung hamonin dyan sa Greek mo. Hindi mo nga alam kung anong English term ng ng kaldero siguro. Pag Greek ka pa. So, hindi yan Katoliko. Yung Seventh Adventist yan. Alam mo yung Seventh Adventist nag-comment sa akin kanina sa live. Ang sabi niya, Hoy! Kami po, Seventh Adventist, lahat, sinless. Oh, no! Anong sinabi ni San Pablo? Ni San Juan, San Pablo. Basta-basta ang theologian Catholic. Kapag theologian Catholic yung aamunin ninyo, ipisat kayo. Dahil yung theology nyo, tontology. Pari, panginamo nyo.
Yung pastor nyo nga, di nga siguro umabot na 5 taon. Inamo nyo yung pare namin na 10 taon nag-aaral, minsan umabot ng 12 years. 15 years pa nga yung iba siguro. Ha? Sus, naku naman. Huwag nyong ipagmamayabang yung pastor nyo. Kawawa naman yung pastor sa Biblia kung pagbasa tayo ng Biblia. Anong pastor sa Biblia? Tingnan natin. Biblia yung basahin natin na. Magbasa lang tayo ng isang sita sa Biblia regarding pastor. O, ito sa Zacarias 11:15. Magbasa tayo. One word is enough for a wise man. Pag hindi, yan 11:15. Ito banggit. King James ito ha. Magbasa lang tayo ng isang sita sa Biblia regarding pastor. At sinabi sa akin ng Panginoon, magdala ka pa uli ng mga kasangkapan ng isang mangmang na pastor. Mangmang na pastor. Kaya nga, hindi nga alam kung ano yung birthday ni Kristo. Hindi mangmang. Straight to the point. Oh, dako muna tayo sa sinless na sinabi ng Sabadista. Yan. Saint John, unang 1, kapitulo 1, versikulo 8. At unang 1 rin, kapitulo 1, versikulo 10. Ano sabi? 8 tayo. Ay, ito. Sinabi ni San Juan. Ngunit, maituturing, dito, yan, sa 2 pala yung binasa ko. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, sinless nga, walang kasalanan. Dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Oh, kawawa yung mga Seventh Adventist. Yes, anong banggit? Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, sinless sinabi nila, wala silang sala eh. Ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kawawa naman yung mga Sabadista. Straight to the point. Kawawa talaga. Ha? Mas lalong kawawa. Now, hindi na lang natin pag-uusapan yan. Kung ganyan kayo, huwag nyo kami idamay. So, yung bang binatayan ng mga born again, lalong-lalo na itong mga ibang sikta, na itong episode 2, 8 hanggang 9, na hindi naman lang nila pinapatuloy yung verse 10. So, magbasa tayo. Basahin natin to. Episode 2, 9. Uy, magbasa tayo ha. O ito. 2, 8. Hanggang 9 lang naman. Kasi ito lang yung pinaka ginagamit nila. Nag-live na po siga po, wali na sabog, lingi na, ano ba itong sinabi mo? Magtagalog ka. Minsan kasi kapag Tagalog section, ayaw kong bigyan pansin itong mga Bisayang comment section na yan, ha? Huwag Tagalog ka dahil Tagalog section tayo. Kung hindi ka marunong magtagalog, huwag ka makisawsaw dito. Kasi may mga kapatid natin sa pananampalatayang Katoliko na hindi nagkakaunawa ng Bisaya, kaya meron tayong Tagalog section. O sa bagay, meron tayong Bisaya. Doon tayo sa Bisaya. Yan o. Tingnan natin. 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y loob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Wala namang problema. Tama si San Pablo. Ayan, 8. Yung binasa natin, 9. Ito. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Diyan lang po sila nagbasa. No? Hanggang dyan lang po sila sa verse 9. Ano sinabi ng verse 10? Ito. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una man upang gawin natin. Mabubuting gawa! Ha? Sinungaling daw tayo. Nagbasa na nga ako ng Biblia, sinungaling pa. Kayo yung sinungaling, ginawa nyo sinungaling ang Diyos at ginawa nyo sinungaling ang sarili ninyo dahil sinabi nyo sinless kayo. Straight to the point. Ha? Kaya wag nyo kaming idamay mga Katoliko dahil minsan, sa tanang buhay ko, wala akong Katolikong nagsasabi kaming lahat, mga perpekto kami. Maliban na lang sa mga santo namin, kay Mother Mary at kay Jesucristo at sa Holy Trinity in short. Yung mga santo namin, perfecto na yan. Nasa langit na nga yan eh. Kahit tuldok ka na kasalanan, di ka makapasok sa langit. Dapat alam nyo yan.
Yeah. Dapat alam ng mga kwanto. Straight to the point. Ginawa nyo sinungaling ang Diyos. At ako pa yung ipapahid nyo pa sa amin yan. Diba kayo yung talak na talak sa social media? Yes, the Seventh-day Adventists are sinless. Straight to the point. Nanginginig talaga tuloy ako sa inyo. Ano bang nangyari sa inyo? Ha? Oh, sige. Huwag na lang natin pansinin yan. Dahil unang-una, nagmamayabang lang yan sila. Para mapansin doon sa atin. At dumadami naman yung followers nila. Ayan yung tira nila eh. So, ayun. Dito tayo. Kung hindi kailangan, ito pa, mayroon pang isang rason na yung mga ibang sikta na hindi na kailangan ang relihiyon sa ating kaligtasan. Mismo nga yung magnanakaw. Bakit iniligtas ni Kristo at nag-promise pa nga si Kristo ng karyaan ng langit doon sa magnanakaw si Dimas na si Dimas, hindi binautismuhan. Wala pang relihiyon. Hindi naman sinabi ni Kristo doon kay Dimas na tawag nito na hindi ka Katoliko, hindi ka maliligtas. Dahil po ito si Dimas, nagsisi siya. At mismo si Kristo yung nag-canonize niya. That is why, kung sasabihin natin, maliban kay Santa Maria, sino ba ang pinakaunang santo na si Kristo mismo ang nag-canonize? Si Dimas. Si Dimas, siya po. Dinala ni Kristo sa kanyang paraiso. Di ba Katoliko si Dimas? Kaya nga, nagsisisi siya. Kung hindi pa naman sana pinako si Dimas at sa kapanahonang sila pa malaya pa, normal. Siguro nagkatoliko na yun si Dimas. Kasi kaso lang, napako na po sila sa krus at hindi po basta-basta itong ginagawa ni Dimas. Imbes na magnanakaw si Dimas, nagnakaw naman siya ulit. Pero iba na yung ninakaw niya, langit na. Yung kaligtasan na po yung ninakaw niya, dapat sana, ganun tayo. Yung mga pastor na nagnanakaw ng mga 10%, ay hindi naman sa kanila yung mga 10%, nagbalik loob na po sila sa simbahang Katolikan. Dami nila. Hindi ko na lang babanggitin. Diba si Pastor Noedora, Efraim Bala, sila si Pastor Ronnie Castañares, sila si Brother Rodolfo Calonia, sila si Brother Rosby Aliabo. Nagbalik loob na yun. Magandang gabi kay kay Brother Alfredo Alburo. Nagbalik loob na yun sila. Ngayon, tingnan natin. Kung hindi kailangan ang gawa na mabubuti, bakit kayo nangaral? Nagbahay-bahay. Bisa pa nga, yung iba no sa bus, pumapasok na. Kung saan barangay, nilulusob na. Bakit kayo nangaral ng Ibanghilyo? Ano ba yung pangaral ninyo? Di ba mabubuting gawa yun? Kasi receive Jesus sa personal savior lang kayo. Fit alone, sige. Mananampalataya lang kayo. Huwag na kayong mangaral. Kasi bawal, di ba? Sa inyo, bawal. Lying. Sino ba ito? Si Luwang. Magandang gabi po sa iyo, Brother Luwang. Di ba? Mabubuting gawa din yan. So, pag mabubuting gawa, ibig sabihin, sandali lang i-click muna natin to kung ilang kuha na ito, ilang minutes na tayo. Hindi ko pa maano. Kung ilang minutes na tayo. So, yan. Bakit sinasabi ninyong hindi na kailangan ang mabubuting gawa? Bakit nag-perform pa kayo ng mga binyag? Nag-perform pa kayo ng kasal? Di ba mabubuting gawa yun? Magtanong lang ako, Brad, kung yung bang kung kana ba ang yung ba itsura ng ating Panginoong Hesus? Ang timing ka naman. Magbasa ka, dapat sana marunong ka magbasa ng caption natin. Hindi naman tayo nagtopic kung yan ba ang tunay na mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Ibang klase ka. Nagtopic na ako noon. Sa previous live ko, manood ka doon. Doon sa yung reklamo na Jehovah's Witnesses sa kayo sa Sabadista, kung bakit totoo ba yung mukha at itsura ni Jesus na sa loob ng simbahang Katolika. Doon, mag-review ka doon. Wag dito. Fit alone at saka good works yung pinag-uusapan ko, napunta ka sa itsura ni Kristo. Ikaw ba'y may pinag-aralan na, pasensya ikaw ba'y marunong sa reading comprehension? Magbasa ka nga ng caption natin. Pag mag-uusap tayo dito ng True Charts, huwag ka magtanong ng
Bakit hindi ko inain yung mga ano? Bakit wala kayo ng ganito? Ibang usapan na yan, ha? O, hindi na related sa topic. Pag hindi related sa topic, ayaw ko yung sagutin. At pangalawa, kung direktahin na lang kitang sasagot niyan, kung direktang sagot na lang, yes, totoo yan, tama. Meron tayong pinagbabasehan yan, yung Sound of Turin at saka yung Veil of Veronica. Meron tayo. So, yan na yung sagot mo. Yung sagot ko sa tanong mo. So, yan. Magandang gabi kay JM Gonzaga. Magandang gabi po sa inyo, Brad. Sa lahat ng mga nanonood sa ating live. So, wag kayo. Ito, mga market strategy nila ito. Para madali nilang maakit ito mga Katoliko na kulang ang kalaman. You just imagine, binisita ako ng 3 babae. Una, ito. Dinilit ko yung 2 video yon. Unang nangyari, nung nagtrabaho ko doon sa LGO, kasi kuhan ako traffic enforcer ako dati. So ngayon nangyari, may pumasok doon sa loob ng public market kasi sa public market ako na-assign. Maraming panel yung mga cargo truck kasi doon So wag kang magtanong ng hindi naman bagay sa ating topic. Wag kang yung iba, sabat yung pinag-uusapan dito. Ano mo na yung sabat, So, may pumasok. Nakamiyo. So, pagtingin ko, yung 2 angkas niya, nakasaya. Uy, pagka nakasaya ito, ibang klase. Nakaganon ang Biblia. Nilagay sa kilikili yung Biblia. Yung ginanon lang, kulay itim. Uy, ibang sikta ito. So, sinundan ko. Sabi pa ng isang driver, hindi ko kilala yun. Bakit nakilala niya ako? Follower siguro yun. Tagal na yun, ilang taon na yun. Bago humupa, hindi pa yung, wala pang COVID, no? O yung, meron ng, siguro papalapit na yung COVID. Okay pa yung mga, yung, mga gatherings, So, sinundan ko, sabi niya, sir, pwede bang mag-park dito, sir? Sabi ko, wala problema kasi parking area naman ito. Saan kayo galing? Ay, galing kami sa barangay Patawag. Anong ginawa nyo? Bible study kami. Ha? Uy, Bible study. Ano ba rilin mo? Sabi niya, baptist po kami. Baptist. Yung 2 babae, wala na. Nandun na sa merkado, namimili na siguro ng isda. Sabi niya, sir, gusto kang magpa-Bible study, sir? Sabi ko, si Irene Rasaro. So, magandang gabi po sa inyo. Sabi niya, magpa-Bible study ba daw ako? Sabi ko, walang problema, magpa-Bible study ako. Sandali lang sila ako. Kunin ko yung sir, kunin ko yung notebook at saka yung Biblia. So, kinuha na. Imbis na hindi na ako nagpahalata sa video, nahalata na tuloy akong nag-video ko. Galit na galit yung babae, yung 2 babae. Ang pinag-uusapan namin doon, naipit kasi sila sa issue na religion sabi nila, cannot save. Hindi makapagligtas sa atin. Yun po yung pinag-uusapan namin doon pa sa public market. Nang nahalata akong nag-video, si Roland Pards, Brad Roland Pards, nakita nyo sa video, talak na talak yung babae. Ang galit niya, abot na langit, bakit nag-video ako, kakasuhan nila ako dahil isang malaking kahihiyan yung ginawa ko, yung ganun, ay nahihiya siguro sila. So wala, dinilit ko na lang kasi ang gulo. Ilang dekada na yun, ilang taon na. Pagkatapos ng nag-COVID, bumisita na naman yung 3 babae dito sa bahay. Eksakto naman, nagka-wifi na kami. So, palihim ako nag-video. Palihim ako nag-video doon sa 3. Pero, nakapalda bro. Nakapalda, nakasaya. Kaya nga, nakapalda. Palihim ako nag-video. Nangyari kasi, alam na ng babae kasi nakaharap ko na yun sa public market. So, pagkatapos na, umiyak yung babae sa bahay, kasi parang na-shock yung babae, yung isa, ba't ang dami mo Biblia? 3 yung dalala ko, tapos sabi mo, madami, pero sa loob, ito lang. So, ito na. Imbis na nagdasal ako ng Hail Mary, nagdasal din sila pagkatapos ko, kasi ayaw nilang tanggapin ang Hail Mary. Wala naman akong pagkialam sa inyo, kung ayaw nyo tanggapin yung Hail Mary, di pa lang, pusis na kayo Diba? Pusis na kayo. Straight to the point. Ngayon, ang nangyari, sabi niya, sir, magsimula na tayo. Walang problema, simula. Bago siya nagsimula, nagtanong siya sa akin,
Sir, ikaw po ba ay ligtas na kung ikaw ay mamamatay? Ba, ibang klaseng tanong ha. Kasi alam ba ninyo kung bakit natanong niya ito? Bisaya ito ha. Tinagalog ko na lang. Sir, kung mamatay ka sir, maluwas ba ka sir? Ito yung sinabi nila. Sabi ko, hindi pa. Dahil mag-undergo pa tayo ng araw ng talagang huhukuman pa tayo ng Diyos. The God will judge us. Ayan o, sa Hebrew Canon, 9:27, na mamamatay muna tayo bago tayo huhukuman at saka na tayo, bago pa natin niya malalaman kung tayo ba'y ligtas o doon tayo sa purgatorio o doon tayo sa ano. Kung sasabihin ninyo na kayo iligtas, ano pa kaya't kami, ang simbahang Katoliko, maliligtas? So nag-explain ako, verse to verse, pinakita ko pa yung Biblia na Katoliko ang tunay. At sabi ng babae, sir, imbis ako yung mangaral sa'yo, ako na yung pinangaralan mo. Hindi, alis na kami, sir. Saan kayo? Basta alis na kami, sir. Kasi iba pakay mo, di ba ati pakay mo eh. So, nung umalis na sana yung babae, sinabihan ko, nasa Biblia pala, no? Sa Santiago 4:7, kung hindi ko nagkakamali. Babasahin natin to, Santiago 4:7. Yan o. Ito. 4:7. Ito yung 4:7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan. Sabi ko sa Bisayan, suklan na yawa, mudagan, musibat na mo. Yan yung sinabi ko sa kanila, ha? Lalabanan ang demonyo at kayo, at demonyo lumayas na kayo. Alam ba ninyo ang reaksyon ng babae? Umiyak siya. Umiyak talaga siya. Iba ka, sir. Nasaktan ako, sir. Natamaan yung babae. Ihilak siya. Bibisayan ko muna itong isang press lang, ha. Nihilak siya. Ingon siya. Sir, diliman mayo imong gihimo sa mo, sir. Abiging una ni sir. Talagang umiyak di yung papa, yung father ko nasa puno ng Easter apple, nagwalis sa gang. Doon na lang kayo magano. Doon sa mga taong hindi pa naniniwala kay Kristo. Talaga, totoo yan. Dahil sa Roma 15:20, kung hindi ko nagkakamali, tignan natin to. Roma 15:20 siguro, ayun. Basahin ko muna itong Roma, ha? Roma 15:20. Kung hindi ko nagkakamali, correct me if I'm wrong. Ito ha. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Kristo upang hindi ako magtayo ng pundasyon ng iba. So, doon kayo mangaral sa mga tawag nitong hindi pa naniniwala kay Kristo. Huwag kayong mangaral sa mga naniniwala na kay Kristo. Ama yung sinabi ng father ko. O kayo, sino bang nagbigay sa'yo ng authorization para mangaral kayo? Hindi na sila umalis na talaga sila. Iwan ko, tinignan siguro nila yung Facebook ko, sinaka-live ako, ay putragis talaga, nag-message sa akin yung babae, talak na talak yung babae doon. Kakasuhan nila ko dahil nag-video ko. Alam naman natin yan. Pagka kasi nag-video ka na hindi ka nag-ask permission na bibidyoan kita, ha? That is, mayroon niyang batas, anti-wiretapping law. Yung hindi ka nagpaalam na kumuha ka lang palihoy ng video, pwede ka. Pero, religious po yan. So, walang problema. Sa pamamahay ko pa. Sa pagka-religious, wala yan. Kuan lang yan, mga alitang relihiyon. Ano bang, kasi tagilid daw sila, umiiyak pa nga yung babae. Diba? Meron akong isang statement, na-iris ko na lang. Yung sinabi talaga ng born again na babae, sir, wala namang kwenta ang salita ng Diyos. Ginanyan niya talaga, ha? Iniris ko na lang yung video. Sinabi talaga niya, alis na kami, sir. Wala namang kwenta ang salita ng Diyos. Straight to the point. Ha? Nakalimutan siguro niyang dugtungin itong yung kayang karugtong niya doon. Basta kayo sinabi niya yun. Diba? So, now, kayong mga, sir, pag namamatay ka, sir, kayo po ba ligtas na? Sure na po ba kayo sa kaligtasan ninyo? Kanila yung estratehiya, style nila yon para madali nila maagit ang Katoliko. Halimbawa, may mga Katoliko naman talaga na kanilang papasukin, mag-preach sila sa loob ng bahay ng Katoliko at yan ang itanong nila. Siyempre, ang mga Katoliko, wala naman tayong sinasabi na, ligtas na ho kami. Normal, sinasabi kong hindi pa. Pag hindi pa,
Ngayon, ay, sis, hindi ka pala ligtas. Dapat kailangan mong maligtas. Siyempre, yung mga hilaw na Katoliko na kulang ang kaalaman, sasabihin, paanong paraan kami maligtas? O yun na, receive Jesus as a personal Savior through baptism. Nauutal yung Katoliko. So ngayon, anong gagawin? Desisyon. Pagpabinyag ka sa kanilang grupo. Ha? Magpabinyag ka na sa kanilang grupo dahil receive Jesus as a personal Savior para kang maligtas. Sa Katoliko, wala palang klaro nun. Hindi ka pala maliligtas sa Katoliko. At kaya, ganyan ang banat nila. So ngayon, tama ba? Marketing strategy din yan. Ako mamamatay ako, may tiwala ako, naligtas ako. Kung naniniwala ka sa Diyos, Diyos na lang yung bahala sa'yo. Wag mo sabihin na, ako na po'y maliligtas ngayon dahil naniniwala na ako. Alam ba ninyo ang sinabi sa Hebrew 9:27? Ayan malinaw talaga ang sinabi sa Biblia. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. Minsan lamang mamamatay. At pagkatapos ay ang paghuhukom. Saka na tayo makaalam o saka na natin malalaman na tayo ay mapupunta ba sa langit? Mapupunta ba sa purgatorio? Mapupunta ba sa impyerno? Kung pagka mamamatay na tayo, dahil doon pa lang sa pagkamatay natin, if our soul was separate from our body, o yung kaluluwa natin sa yung huhukuman niya ng Diyos. So yun, magbalanse lahat ng mga utang. So si Saint Augustine, diba? Grabe itong ginawa ni Saint Augustine. Marami siyang babae. Diba? Kung tutusin, bakit naging santo, Brad? Diba? Pagka nagsisisi ang tao, mangungumpisal siya. Pagkamatay niya, bakit purgatorio, hindi man lang langit? Siya'y nangungumpisal. Of course, babayaran pa niya, pero hindi na sa impyerno. Purgatorio kagad. Huwag ka mag-alala dahil purgatorio, candidate para langit yan. Ngayon, ang nangyari kay sa mga santo natin, bakit direktang langit ito? Hindi na purgatorio. Dahil dito pa lamang sa mundong ito, noong sila'y nagkasala, pagkaalam na nilang sila'y nasa masamang daan, yung nagkasala sila, binayaran na nila dito. Kaya nga mayroon silang ginagawang mga kabutihan. Good works. Mabubuting gawa. Minsan pa nga, may mga santong dinoble pa yung mabubuting gawa. Nagpakamartir sa ating pananampalatayang Katolika. Straight to the point. Ngayon, pag ikaw po'y, halimbawa, nangungumpisal ka na, so okay na, ayos na. O di wag ka na gumawa ng kasalanan. Babayaran nyo pa rin sa purgatorio yan. Pero pagka hindi mo na gusto sa purgatorio, direkto langit ka na, kung gusto mong magiging santo ka agad, pag ikaw ay mamamatay, so, gumawa ka ng mabuti. Mangaral ka ng Ebanghelyo, kasali na yan. Lahat-lahat. Ito siya tignan mo itong si Bartolome Lungo. Saint Bartolome Lungo. O hindi nyo alam yan, Lungo, Bartolome Lungo. Search ko muna ito si Bartolome Lungo. So Bartolome, tignan ko muna ito Saint Bartolome Lungo. Lungo ba yun? Kung sino ba yung hindi nakakaalam sa istorya niya, siya po ay isang ito si Bartolo Lungo, correct me. Si Bartolo Lungo, search ko ito. Sino ba itong si Bartolo Lungo? Siya po ay isang
Bartolo Longo was an Italian lawyer who has been beatified by the Catholic Church. He was a former satanic priest who returned to the Catholic faith and became a third order Dominican. Kita nyo? Anong ginagawa niya? Dedicating his life to the Rosary and the Virgin Mary. Kung hindi nyo alam, hindi po basta-basta kapag ikaw po ay satanic priest. Imagine, satanic priest, doon ka sa dagat-dagatang apoy. Kasama ni Satanas kasi satanic priest ka. Pero why such na siya ay nagiging santo? Because he was returned to the Catholic faith and teach the people how to pray the rosary and teach the people about the good works, the good news, lahat ng mga doktrinang Katoliko. Kaya nga, minsan, nasabi ko sa inyo na may mga santo na hindi na dumadaan ng purgatorio kahit sila po, hindi basta-basta ito. Sobra pa sa mortal sin tong kanyang dinanas kasi satanic priest. Ha? Imagine that, satanic priest, pero nagiging santo pa rin. Hindi basta-basta itong taon to. Si St. Agustin, sobra pa sa di ba, pag mag-masturbation yung isang tao, kinukonsidera yan ng simbahan na mortal sin. Ay, sa bagay, Brad, halimbawa, nag-masturbation siya, Brad, hindi niya alam na mortal. Maserve ba yan na kasalanan na mortal? Hindi yun. Kuhan yan. Tawag nito. Magiging vinyal lang yan. Kasi sa bakit ko nasabing vinyal? Kasi kapag hindi makirid ng mortal sin kapag ikaw ay nagmasturbation na hindi mo alam na yan ay malaking kasalanan. Halimbawa, kasi ang sa Catechism of the Catholic Church, the explanation with regards about venial sin is ikaw po ay full of knowledge. In short, alam mo na kasalanan ito, ginawa mo pa rin. Yan, may mga tao talaga na hindi alam na kasalanan ito. Blind sila, in short. So, di natin maserve as a mortal sin yan. Although, mortal para sa atin yan, sa mga taong alam na. Pag yung mga taong hindi alam, wala talaga kung kamalay-malay, sa kasalanan pala yun, Di ba ganon? Magbasa tayo ng mga komento. Mayroon ako stitcher niya, bro, ni Bartolo. Yung Our Lady of Pompi. Ganda, Hindi ko alam. Mayroon. Salamat nga pala sa offer mo yung mamamiring malaking rosary din. Salamat. Iintayin ko kailan umabot galing Canada yan. Ito si Brad Idigira. Believe din ako sa kanya. Marami siyang koleksyon. Alam nyo ba, nangungoleksyon din ako ng mga ganyan. Kaso wala akong pambili. Yung bahay ko. Marami pang bakante. Tayong bakante do. Sabi ng Diyos, kahit ang taong magsala ay huli ka sa paningin dahil dahil hindi mo sinasadya at pinasaya mo lang sarili mo at naintindihan ko. Magandang gabi, kaya Algie Kubalib. Sige lang, panalipod, panlaban sa simbahan ni Kristo. Yes, always naman yan. Always naman. So, salamat niya pala. Ito kasi si Sister Cassandra, nag-video call kami. Meron siyang ibigay sa akin ng mga rosary. Ay, ano bang ginagawa niya? Bakit niya kasi pinakita yung malaking mamamiri niya sa kanyang kama? Hindi napagtripan ko. Abuti mabait ito, binigay na lang. So, antayin ko na lang yan. Sarili mo ang guni-guni yan. Sino bang... hindi ko na good eves, bro. Palagi ako sumusunod sa iyo. God bless. Ano ba kasi? Bakit mo kasi pinakita yung mamamiro? Tignan mo tuloy. Hindi mo ba alam? Collector din ito. Alam nyo, marami na ako mga picture ni Mother Mary dito. Hindi ako nangungulikta ng mga picture ni Mother Mary na kung meron lang kinukulikta ko talaga yan. May mga picture naman ni Mother Mary na minsan, sabi yun, hindi ko natago yung iba. Marami ako mga picture ko, kaso lang wala pa akong pamprime. Yan yung iba, tinago ko na lang sa kahit sa gilid-gilid na lang. Free to give yun, bro. Salamat ka pala. Hindi naman ito yung pinakamas the best sa mga Katoliko, na magbigay talaga sila ng free to give. May talent naman tayo. Ikaw pala yung nagburda, na ba? Hindi basta-basta. Hindi ko pa naranasang magburda ng yung mga ganun.
Meron akong nire-repair. Galing po ito sa sa lumang bahay ng auntie ko. Ayan sa kanilang artal. Sira na, nire-repair ko na lang. Iwan ko kung saan nanggaling ito. Ayan nire-repair ko na lang to. Hindi naman masyadong maayos yung pagka-repair. Hindi naman tayo marunong mag-repair. At least meron din na tayong mga collection. Kasi ako, nangungulikta din talaga ako naman. Kahit hindi ito na-bless sa mga pare, meron ako mga imahe. Liban na lang itong mga, ilan to? 1, 2, 3, 4, 4 na meron ako relics dito. Hindi na kailangan i-blessan kasi relic, bless na yan. So, ito mga ganito. Meron akong mga ganito. Yung may mga picture ako kay Mother Mary. Meron pa sa gilid ko yung malaking statue. Meron ako nakita sa nung naglalaba ako sa ilog, iiwan ko. Sandali lang ilalagay ko muna ito sa Iwan ko kung bakit bang sa ilog, yung bang hawakan ng sa ba yan sa Tagalog, yung cambio sa sasakyan? Di ba yan? Nahirapan ako yung ganito, nakita ko to sa ilog. Matagal na to. Matagal na to sa akin, Ayan ba, yung bang hawakan ng, ba yung tawag sa Cambio man yan sa kambyada sa Tagalog ba rin niya, kambyada? Nakita ko to sa ilalim talaga ng ilog habang naglalaba ko. Eksakto. Ayan hindi basta-basta na sa laman yan, si Mama Mary yan. Collection ko yan. Matagal na ito sa akin. Meron ako mga collection ni Mother Mary dito. Ilan-ilan lang to. Sandali. Yan So, nasa Bible nga, pero hindi sapat na faith. Pag kasi pananampalataya lang, kulang yan. Dapat may kaakibat na gawa talaga. Diba? Dapat may kaakibat na gawa. Yan po yung tama. Kasi paano? Useless na sasabihin mo, naniniwala na ako sa Panginoon. Naniniwala na ako ni Jesus Christ. Tinanggap ko na siya. Paano mo kasi yung bang mga born again, sila yung pinakamas magagara na magsabing tinanggap na nila si Kristo. Tinanggap na daw. Straight to the point. Ang tanong, paano mo itinanggap? Paano ninyo itinanggap itong Kristo? Na sa Katoliko, more than that. Because if we receive Jesus sa paanong paraan, sa pagkikinig ba sa kanyang salita, okay rin. Pwede naman yan. Pero kulang yan, Kahit pa libo-libo mo pabasahin yung Biblia sa isang araw, kulang pa rin yan. So, paano natin ma-receive? Kaya nga sinabi ni San Pablo na tayo'y templo ng Diyos through Holy Communion. That is why ang simbahang Katolika, hindi mawawala ang Holy Communion dahil yan po ang nagbibigay sa atin ng buhay. Kinain natin ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi kasi niya, Brad, ligtas na daw siya. Mali ang sinasabi niyang ligtas na siya. Dahil kapag sabihin ninyo na ligtas na kayo, that is sin of presumption. Yung bang nag-claim ka na ikaw po'y ligtas na. Kung hindi mo ito pinaalam sa ibang tao, ang tamang katuruan, alam mo, pero hindi mo ito pinahayag sa iba, ito po'y sin of omission. Yung bang alam mo na pero hindi mo binalita sa ibang tao, tinago mo lang, sin of omission yan. Now, pag sinabi natin na I receive Jesus as a personal Savior, wala pong apostoles kung Biblia yung batayan. Kahit tradisyon, wala sa tradisyon yun. Na ang mga apostoles ay nangaral na sinabing receive Jesus as a personal Savior din. Ikaw po'y maligtas na. No, merong silang babasahin sa Biblia. Alam ko yan, yung mga binasa nila, ito nga siguro mayroon dito sa yung maliit na Bibliang Protestante. Tingnan natin to. Mayroon akong Bibliang Protestante dito. Yung maliit, ito. Yung yung balita, Biblia. Tingnan ko. Ito. Yung tawag nito. Ito. Yan yung ang lahat na yung Roma 10:13 na
ang lahat na, ito, basahin natin, Roma 13. Kanino ba inirefer to? Sa lahat ba ng mga tao ito? Sino bang taong sinabihan itong Roma 13? Basahin natin ito. Roma 13. 13. Ayan. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ay, tumawag lang tayo sa pangalan ng Panginoon, maliligtas na tayo, ganun. Saan ba, kanino ba ito nire-refer? Referado po ito sa mga tao na sobrang tanda na, ubod na ng tanda, na hindi na nakakalakad, hindi na nakapag-attend ng misa, hindi na nakapag-participate ng Holy Communion dahil nasa kwarto na lang nakahiga, may arthritis na, may karamdaman na. Kaya nga, nabanggit ni San Pablo yun at doon niya nire-refer yun. Mayroon nang tinatawag nitong exemption. So, hindi na sila sasakay at hindi na sila kasali doon sa tinatawag natin na Sunday obligation na kapag hindi ka nagsisimba without a valid reason, ikaw po'y nagkasalang mortal. So, paano yan, Brad? Yung mga matatanda na hindi na nakakalakad, yan na nga exempted na yan. Yan sinabi ni San Pablo, kaya ginagamit niya yung Roma 13 na lahat na sino man ang sa pangalan ni Kristo ay siya po ay maliligtas. No problema. Di ba? Bibisitahin ng lay minister, may isang pari, you take the Holy Communion, di ba? Ayos yan. Oras, 34 minutos, magkalipas ang alas 8 ng gabi. Straight to the point. Magandang gabi sa lahat. That's, oh boy, sino ba ito? That's narcissistic personality, oh boy. Oh boy, tag 5. Oh no! Yan na. Anyway, nangangamusta na yung Seventh Adventist sa akin, ayos lang. Tayong Katoliko, hindi na dapat tayo pangumustahin pa ng ibang sikta. In terms of faith, sabi, kamusta gaps? Ay, na. Dahil tayo ang dapat mangangamusta sa kanila. Kamusta na kayo? How's your faith? Di ba? Ito kasi mga taga-ibang sikta, kung mag-aaral kayo, laliman ninyo ng husto. Huwag kayo mag-aaral ng sarili nyong pag-uunawa. Ganito, tama naman. Nagabasa lang ng Biblia, ayos na. Wala yan. Tingnan mo yung ibang mga pastor, hindi basta-basta ito sila Nuwaydura, mga church builder yan. Mga church founder yan. Sila mismo nagtayo sa kanilang sarili simbahan. Iniwan. God be with you, brother. Galanog-lanog diri sa Qatar, brother. Oy, salamat din sa may Qatar. Gen Rilam Luzarito. Tayong mga Katoliko, oy, nakikiramay tayo sa kalagayan ni ni JR Lumaray. Tama answer ko gap. Ayong sa sa Grego. Sige. Magandang gabi nga pala sa sa may taga Qatar. Naibanggit ko itong si JR Lumaray. Awawa naman. Mayroon pala siyang sakit. Yung bang nag-live na tira-tira sa Katoliko. Sabi ko sa kanya, ay, kung na, go to the priest, balik ka na sa simbahan Katoliko para wala na problema. Ayaw niya, di bala na siya. At least tayo, nagbigay tayo ng ito na naman tong membro ng isang inchik to. Pawa naman yung mga tatag lang ng tao. Wala yan. Pick na simbahan yan. So, dapat mag-ingat tayo sa mga ganitong klaseng tawag nito. Yung mga market start, yung mga pakulo nila. Receive Jesus sa personal savior. Ayos na. Kasi sa simbahan Katoliko, hindi po tayo basta-basta. Hindi basta-basta ang sa atin. Una, ikaw po, kailangan dapat maniniwala ka kay Kristo, hindi lang sa good works na ginawa mo. Halimbawa, gumawa ka ng good works. So, tinulungan mo yung mga
biktima ng mga lindol, biktima ng gyera, RCC ba Diyos ng tao? Ano ba yung tanong mo? Yung Katian Tagalog, tatag ng hayop mo. Yung Kaitan tatag ng hayop. Ano ba yung sinasabi mong kwan? Bro, maana kanimo. Padayon bro. Sige. Salamat ha. Sino ba ito? Salamat din pala sa mga nag-comment, yung mga encouragement ninyo. Nag-iisa sa perfect na tao. May mga hindi perfect na tao. Tayo yon, tinatawag na militant church, na nakikipag-away pa sa mga demonyong nandito. Kung tayo po ay mag-win, langit yung punta. So, minsan nga natalo yung ibang Katoliko, nandun na sa born again. Sino ba itong si Kwan? At sandali lang ha. Sino itong si Tacloban Maasin? Magandang gabi sa iyo, sister. Hindi ko alam kung taga saan ka. Taga kuan ka ba? Taga Tacloban Maasin ka ba? Magandang gabi doon sa may sa mga Tacloban Maasin. Kanina nag-watch tayo sa ating YouTube channel, 900 subscriber. Ngayon mayroon tayong 906. Baka bukas abot na ito ng 1,000. Mamonetize na tayo. RCC apostasy na, ebidensya. You have an evidence? Dali lang yung sabihin, apostasy yung, halimbawa, nagsabi ko sa inyo na kayo po ay isang protestante, meron ako ebidensya. Pag sinabi ko na kayo ay isang tatag ni Eileen Goodwhite, meron tayong ebidensya. I have an evidence. The question is, you have an evidence that the Catholic Church is apostasy? O sarili niyong pag-uunawa yan? Dahil hanggang ngayon, hindi nyo pa rin matatanggap na simbahang Katolika ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kanyo, tatag kayo ng kano. That's why, doon kayo mananatili sa kano. Wala naman, hindi naman kayo nagka-interes. Kami Katoliko, di kami nagkaka-interes sa mga kano. Hindi kami nagkaka-interes sa mga simbahang tatag ng kano. Dapat, sino ba ito? So, ayan tandaan ninyo yan. Walang Katolika na umaanib, sumasama sa tawag nito, simbahang tatag ng kano. Kayo, diehard kayo sa kano, adong kayo. Wala namang namimilit sa inyo. Doon kayo sa kano. Sandali lang. Okay. Mga doktrina sa RCC galing ng pagano. Ebidensya. Sige, galing daw ng pagano. Magbasa tayo ulit ng ebidensya. Galing daw ng pagano kasi kapag meron tayong ebidensya. Ayan ako, meron akong ebidensya ha. Sige, ikaw maglatag ka ng ebidensya. Huwag yung sabi ng, ay, ano to? Kaya nga, wag dyan. Ebidensya, ito. Introduction to World Religious and Belief System. Ano ang binanggit dito sa Introduction of Christianity? Sa pahina 71. Magbasa tayo. Introduction of Christianity. Is a religion that is very familiar to Filipinos because the Philippines had become predominantly Catholic since the Spaniard occupied the country from 16th to 19th centuries. With the spread of Catholicism as one of their enduring legacies to the Filipino people, it is considered the world's largest religion, a religion based on the teaching of Jesus Christ, who is considered the Son of God and the Messiah or Savior. Saan ba yung paganong sinasabi mo? Meron pa ako dito, Nelson's Dictionary of Christianity, yung banggit na Roman Catholicism, Apostolic faith taught by the Roman Catholic Church. Saan ba yung pagano mo? Wala ka namang ebidensya. Kawawa naman itong sabadistang ito. Ebidensya. Paglatag kayo, solid talaga. Kahit grade 1 section mara, di ka maniniwala sa istorya mo. Wala yan. Yung istorya mo, wala yung kulang ang reference mo. Dagdagan pa natin kasi kulang daw ang reference. Dadagdagan pa natin ito. Kulang daw reference natin. Una, nagbasa tayo ng Introduction to a Religion and Belief System.
Pangalawa, yung Nelson's Dictionary of Christianity. Sige ha, kulang daw. Una yun ha. Ano sinabi sa Introduction to Religious Belief System? Yung Introduction to Religions and Belief System, sinabi na ang katuruan ng simbahang Katolika ay base po kay Kristo. Pangalawa, itong Nelson's Dictionary of Christianity. Ito, ipapakita ko ito. Nelson's Dictionary of Christianity. Ayan, yan. Ipapakita ko talaga ito. Magbasa tayo. Roman Catholicism. Roman Catholicism. Ano yung banggit? Apostolic faith taught by the Roman Catholic Church. Pangalawang ebidensya. Kasi sabi niya kulang eh. Pangatlong ebidensya. Ito, pangatlo. Kasaysayan ng daigdig. Sheretry. Hindi basta-basta yung author at saka yung editor. Doctor of Philosophy. Librong Dipid ito. Anong banggit sa Librong Dipid? Magbasa tayo. Sa Pahina 179. Ang banggit ay ganito. Nagsimula ang katawagan simbahang Katoliko pantukoy ng simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulog ng universal o pangkalatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa loob ng simbahang Katolika at ang simbahang ito ay inatasan ni Kristo ng misyon para sa buong sangkatauhan. Si Kristo po ay nasa loob ng simbahang Katolika. Paano magiging apostasy ito? Kulang pa? Pangatlo na yan ha? O pangapat? Magbasa ulit tayo. Philippine history. Sinabi, the Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Saan yung apostasy mo? Magbasa ka. Meron pa Lawler's Encyclopedia. Yung Book Knowledge Encyclopedia. Hindi ko na lang babasahin yan. Yung New Book Knowledge Encyclopedia binanggit na the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Saan ba yung ebidensya mo? May iba pang libro. Saba, gusto mo? Mismong inyo libro? Sayang, magbasa tayo. Gusto? Gusto nimo? Kaugalingon yung libro? Sus, Ginoo ko. Ikaw ray sa badistang na sayod sa kaugalingon yung libro. Hindi alam ang sarili nyo libro. Bisaya man ito. Bisayon ako ni. Since Bisaya ito. So magbasa tayo ng Bisaya para maunawaan mo. Diha sa mga Katoliko, dunay daghang hilabihang matinud-anong Kristohanon. Nga nagkinabuhi sa tanang kahayag. Nga nadanag diha kanila. Og ang Dios mo'y nagbuhat alang nila. Katoliko gabuhat ang Dios namo. Kamo, base aning inyong libro, gipangyod-yod mo sa impierno. Sus, Ginoo ko. Oh no. Muna nilalanta ayan na lang comment diri og kay sus, Ginoo ko. Hindi na unawaan na libro, reading without comprehension. Sus, Ginoo. I-explain na. Diha sa mga Katoliko, di na kinahanglan explanation kay tinaw pa sa boss butong na. Adonay hilabihan kadaghang taong matinud-anon nga nagkinabuhi sa ilang mga kahayag. Ug ang Dios magabuhat alang kanila. Saon mo na? Sus, Ginoo ko. Paluapan pag ginato na. Magkasabot ni in English ni, kasabot ni Tagalog. So paluapan na to na. Alpha and Omega volume 8. Saan na to ni? Kaluoy kini mga sabadista gud makaluluoy kay mo ba basta di mo muhawa ninyong gitukod og kano tanaw ng uban ninyong mga sakop. Ikan na yung simbahan 20 anyo si Brad Alfredo Ngoho, si Attorney Bimbim sa Banal. Wala nang layas na yung simbahan nya kamo sige pug dukot ana pila may gibayad ninyo. Sa bagay. Ito. Tanawa ha. Volume 8. It is true. Ani sa katong libro nila nga mayroon ito sa libro nila yung Will America Survive. Ito lang yung babasahin ko. It is true that there are real Christian in the Roman Catholic Communion. Mayroon pala kami real Christian ha. Thousands in the church are serving God according to the best life they have. Bakit hindi lahat, Brad? Kasi mayroon namang Katoliko pasaway. In short, contaminated. So hindi lahat. Mabuti pa si Ellen Goodwhite. Pero anong sabi sa kanilang libro? Unsay giingon sa ilang libro?
Tanaw na ko ni. Paglaom sa yuta, pahig uli sa tao. Tanaw ha. Pahina 56. Giingon jud diri sa ilang libro sila, giingon siya nga, hoy, ang Katolikon apostasya. Ano to basahon? Hinoon di ta maghukom sa mga papa mismo o sa mga sakop sa simbahang Katolika. Nagahukom na siya nga apostasya. Daghan kanilang matinud-anon kayog mayong tao nga may kaluwasan sa umaabot. Ipalakpakan. Ha? Para! May kaligtasan po kami sa hinaharap sa umaabot na. Anaragod ka sa yun. Oras 47 minutos man maglabay alas 8 kabuntagon, kagabion, kauntuhon sa mga kaigsoon na natong abroad. Straight to the point. Wala naman tayo igong oras, wala naman tayo sapat na oras hanggang sa susunod muli ito yung lingkod, Brad Eugene Gapoy magsasabi sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point.